na hindi magsisimula ang investigasyon kung hindi magpapile ng complaint ang estudyante na biktima. Let me just add, Senator Bam. Ito pong Section 12 ng Revised IRR ng anti-bullying po natin. Nakasaad ng aksyon ng disciplinary authority gaya ng investigasyon ay magsisimula lang. Tama po ba, attorney? Magsisimula lang kapag may nag-file ng complaint o nag-file na yung estudyante ng complaint. Pero pag hindi nag-file, which alam natin yung nabubuli, hindi nagre-reklamo dahil natatakot na resbakan siya bukas, bubugbugin na naman siya, kaya walang complaint. Bagamat may nagsumbong sa teacher na kaklase o ibang section, ma'am, si ganito binuli, wala pong aksyon. So hindi siya proactive, attorney. Hindi po malinaw na pwedeng, di ba pwedeng mag-initiate na ng motu proprio na investigasyon ang teacher o ang eskwelahan kapag may nagsumbong bagamat yung biktima hindi nagpapile ng complaint. Ayon dito sa Section 12 kasi ng Revised IRR ng anti-bullying, Mr. Chair, kailangan mo nang may sumbong, may complaint. Kahit na may na-witness ng teacher, kahit na may nagsumbong na ibang bata sa ibang section, hindi kikilos, hindi gugulong. Yun ho ang kailangan natin gawin. Yes, Mr. Chair, that's what it says doon sa Section 12, na hindi magsisimula ang investigasyon kung hindi magpapile ng complaint ang estudyante na biktima. Kailangan siya muna. So, hindi po siya proactive, Mr. Chair. Kaya, suggestion siguro, kung may matanggap na po tayo na reklamo, may bulong, may sumbong, may tip, kumilos na po siguro. Di po ba, Attorney Request? What do you think? Thank you, Sen. Tulfo, for that, Mr. Chair. If I may, siguro to provide clarity as well sa ating revised anti-bullying IRR, meron naman din po tayong what we call yung upstander. So ito yung mga nagre-report po na hindi naman siya yung directly na biktima po. Let me clarify. Kailangan ba merong complaint bago kayo umaksyon, or pag may nakita yung mga teacher, they can act on it already? Thank you, Mr. Chair. So for this naman po, provided there are already what we call yung precursor acts to bullying, this is also in our revised IRR po, then we can investigate already. So kung may makita yung teacher, kunyari, yung nakwento ni Mr. Aquino dito, yung teacher, may nakitang nangyayari, unang-una dapat tinigil yon, no? Unang-una. Pero pangalawa, let's say, nangyari na, narinig niya, the teacher can act on it, or kailangan maghintay na merong estudyante, magulang na mag-complain? Hindi, di ba? No, Mr. Chair, that's correct. So the teacher themselves can already start yung preliminary, an investigation. Fact-finding, yes. Fact-finding po. And then si teacher can already report this to yung school head so that ma-actionan na po Okay, kaagad. thank you. Mr. Chair, kasi yung dun sa case na ginawa po namin sa story, yung estudyante po ang unang kumuha ng video. And I believe na monitor po yon ng mga ibang estudyante. May naka-monitor din ibang teacher. Unfortunately, hindi po umaksyon ang school kaagad. Hindi man lang tinawagan kaagad ng atensyon ng teacher yung mga bata. Doon nagka-problema kasi nakunan po ng video ng bata sa cellphone, yung away, yung bugbugan sa classroom. Doon pala, tapos may sabi po ng isang parent, alam ng school na may nangyaring ganun. Parang sinabi lang, oy, wag kayo mag-aaway-away dyan. Ganun lang ho Wala ho yung, wag kayo mag-aaway-away. Yun lang po. Kaya nasundan pa ng pangalawa, nasundan pa ng pangatlo. Sabi ko nga, kagaya ngayon, uso ho ngayon yung mga kabataan natin na they take their own lives. Paano yun kung mahina-hina? Mabuti matibay-tibay po yung loob ng mga bata, di po ba?